Kenkoy Anime TV. Kahit saan bagay talaga, maasahan ang abilidad mo, noob. Ilang beses ko na narinig sa'yo yan. Pasensya na kayo mga kasama. Mukhang nasobrahan yata ng kaunti ang paggamit ko sa abilidad na yon. Pero napaganda naman ang naging resulta, hindi ba? Mas napadali ang trabaho natin. Ihimik ka nga. Paano na lang kung pati kami ay nadamay sa ginawa mong yun, ha, Master? Wala naman nasaktan, hindi ba? Kung ganon, huwag mo nang problemahin ang bagay na yon. May iba nga pala, ngayong nahuli natin ng mga prinsipeng ito, ano naman kaya ang gagawin natin sa kanila? Sigurado akong malalaman kaagad ng hari ng Kaking Emperor ang mga nangyaring ito. Nabanggit din ng isang prinsipe na wala si Cherry Nitz dito. At ganon din naman ang sinabi ng dalawang prinsipeng ito. Ugma naman sa sinabi ni Xiaoyu na lihim itong kumikilos. Wala tayong gagawin, papakawalan din natin sila. Gusto ko lang makakuha ng karagdagang impormasyon tungkol kay Cherry Nitz. Malaking bagay na yon para sa akin. Cherry Nitz, maswerte ka pa rin dahil hindi na naman tayo nagkatagpo. Pero nararamdaman ko malapit na tayong magkaharap. Hindi ko akalain na magpapasya ako. Magpapasya akong tulungan ng batang ito. Naiinis ako pag naririnig ko ang pangalang Cherry Nitz na yon. Hindi nagkakalayo ang mga plano namin. Ang tapusin ng prinsipe. Ang mahilig sa kadena na may pulang mata. Hindi na siya mapipigilan pa dahil sa tindi ng galit na daladala niya. Sa ngayon, dahil wala pa si Pinuno, wala kaming ibang gagawin kundi hulihin ang loko-lokong prinsipe na yon. Kurapika, gusto ko lang malaman mo na ang buong Zodiac ngayon ay kumikilos na para sa kasong ito. Dahil nalaman nila mula kay Xiaoyu ang naging pag-alyansa ni Pariston at ni Cherry Nitz. Isa pa, ang masama pa nito, nasa kanilang libo-libong mga itlog ng Chimera Ant. Ito na ang tamang pagkakataon. Wala na dapat tayong sasayangin pang oras. Maglalakbay tayo patungo kila Jing kung nasaan man sila naroon ngayon. Kaya naman, handa na ba kayong dalawa? Ayos, handang-handa na ako. Nasasabik na ako makita ang iba pang mga kasamahan. Siyempre naman. Ba na ang pakiramdam ko ngayon? Para bang punong-puno ako ng kakomportablehan. Lolo, Papa, nandyan na ako. Makinig kayo, maging handa kayo sa paglalakbay natin. Talasan niyo ang inyong pakiramdam sa lahat ng pagkakataon. Dahil ang makakaharap na natin dito ay ang mga Bryon. Oo, pero bago ang lahat, magpapasalamat muna kami sa iyo, Tatang. Dahil sa iyo, marami kaming natutunan at mas lumakas kami ng gusto. Maraming salamat. Ibang-iba na ang pakiramdam namin ngayon kumpara noon. Ang masasabi ko lang, huwag na kayong mag-alala sa oras na may makakaharap tayong mga kalaban. Maraming salamat po ulit, Tatang. Ang mga batang ito, nagawa nilang magpalakas sa ganong kaikling panahon. Napabilib ako ng mga ito. Kaya na rin nilang maglabas ng malakas na aura at manatili ito na hindi nahalata. Tayo na, maglakbay na tayo patungo kila Jing. Sinisigurado kong hinihintay nila tayo. Isa pa, masusurpresa sila sa malaking pagbabago niyon dalawa. Papunta na kami, mga kasama.
Tayo na. Ang lugar na ito ay teritoryo ng mga Pryon. Mahigpit nila itong binabantayan. Malalakas sila, kaya maghanda kayo. Ikukumpara ko ang taglay nilang kapangyarihan o higit pa sa Chimera Ant King na pumunta sa mundo ng mga tao. Pero hindi na ako nag-aalala para sa inyo. Dahil masusubukan na ngayon ang ginawa niyong pagsasanay. Tinitiyak kong kayo mismo sa sarili niyo ay magugulat dahil sa taglay niyong kapangyarihan na mayroon kayong ngayon. Kung sa bagay, tama si Tatang. Mangyayari pa lang ang totoong laban. Hindi ko maitatanggi. Nasasabik talaga akong gamitin ang mga natutunan ko sa pagsasanay. May paparating. Nandito na sila. Hindi ako gumagamit ng N pero nararamdaman ko sila. Mabilis silang papunta sa direksyon kung nasaan kami. Kung ganon, makakasalubong namin sila. Akalain mo nga naman, may mga tao pa palang parating? Maswerte pa rin tayo. Mabuti naman kung magkaganon. Ayun na sila, ang mga Pryon. Ngayon, pwede ko sabihin na ito ang huli niyong pagsasanay. Huwag kayong maging panatag sa kanila. Tapusin niyo ko agad kung maaari. Huwag kang mag-alala, Tatang. Kayang-kaya na namin sila. Hindi masasayang ang lahat ng pinagpakuran sa ginawa naming pagsasanay. Kaya humanda sila. Talaga ba? Kaya mo kaming talunin? Bukod sa isang tao, isa ka lamang bata. Tignan natin kung masasabi mo pa yan pagtapos ng laban. Dahil sisiguraduhin ko, hindi mo na magagawa makapagsalita pa bago ka mawala ng malay. O sige, ilalayo ko ang tatlo at harapin nyo ng one-on-one ang dalawang matitira. Hindi ko kayang maghintay at manood na matagal sa laban ng iba. Kaya bilisan nyo. Handa na ako. Ito, anong nangyayari? Pagklase pa rin talaga ang Toolpix na ito. Paanong... Galing. Napakabilis niya. Wala pa rin kupas ang matandang ito. Papakilaman sa magiging laban yung dalawa. Hihintay ako. Iluwa, mas maganda rin kung ilalayo ko rin ang isang ito. Nang sa ganon, hindi makahingi ng tulong ang isa sa kanila oras na nabugbog na natin ang mga katawan nito. Magandang naisip mong yan. Ayos na sa akin ang lugar na ito. Hindi rin naman magtatagal at dito na rin magpapahinga ang Pryon na ito. Alalahanin mo, Gon. Kailangan natin madalin ang laban. Ang malas niyo naman, bata. Dahil kaming dalawa ang pinakamalakas sa aming diba? Nagkamali si Toolpix na napili na ilaban sa dalawang ito. Ngayon malalaman natin
kung hanggang saan talaga ang kaya nyo. Huh! Ngayon, isa lang ang sigurado. Siguradong malalakas na kami.